nagkita ah. Ito, okay lang. Super palayan ko po na yun. Ikaw, saan ka ba nag-aaral? Ito sa San Beda, full-size student. Eh ikaw, di ba may bala ka mag-engineer dati? Sus, wala na yun. Nag-history na ako. Unexpected, di ba? Oo, super. Alala ko pa dati na adik ka sa mate. May gusto mo maglakad-lakad sa labas? Pagod na ako dito eh. O sige, tara. Bakit Pulsay? Maglo-law school ka ba? Ganun ba talaga kalata? Oo, maglolo ako. Hindi ba mahirap? Magbabar ka pa, tapos mag-undergrad. Gusto ko kasi ipaglaban yung mga karapatan na meron tayo mga Pilipino. Tsaka siguro nung nag-iisip na rin ako nung program natin nung SHS, naging mulat ako sa mga nangyayari sa bansa natin. Eh ikaw, bakit history? Parang ang layo sa type mo dati. Okay. Actually, hindi ko rin alam eh. Nakakakuha naman doon. Hindi man ako nahirapan. Actually, ang dami na akong natutunan. Doon sa ancestors natin, sa mga dating naranasan natin. Mahilig ka pala sa history? Parang dati di ka interesado sa AP natin ah. I think nag-start din sa kapatid ko eh. Mahilig din siya sa history eh. Sa bagay, laking impluensya talaga ng mga kapatid natin no? Eh, yung kapatid mo ba? Yun din bang tinapos niya? Accountancy siya. Kaso, after do sa old job niya, hindi maganda yung nangyari eh. O bakit kaya wala? Anong oras na ho? Sir, sorry. Tinapos ko po kasi yung pinapagawa mo sa akin kahapon. Nag-OT na po ako, pero hindi po talaga natapos, kaya na po yan natutuwa. Eh, di ba trabaho mo yan? Nagre-reklamo ka ba? Ay, hindi po, sir, kasi Alam mo, hindi ka naman na mahihirapan kung hayaan mo akong tulungan kita eh. Di, okay na po ako, sir. Ikaw na nga tinutulungan, ikaw pa nagre-reklamo. Aalis na nga ako. Ay naku, te, alam mo ba yung boss ko? Palagi-lagi na lang ako sinisigawan tungkol sa maliliit na bagay. Ano naman yun? Kaya nga eh, ilang beses na rin yun ginagawa sa akin, paulit-ulit na lang. Umaabot rin sa point na binabastos niya ako, nakakapagod na. Ba't ayaw mo magsampa ng kaso sa boss? Ano na naman ebidensya? Lumapit pa kayo sa mga lawyers o yung mga nakakataas sa kumpanya? Siyempre, sinubukan. Kaso, alam mo yung iniiwasan nila? Yung mga lawyer na nilapitan namin, ayaw kasing malalaking kumpanya raw yung kakalabanin. Tapos yung mga nakakataas, ayaw namang makinig. Nakakasuka talaga yung sistema na yung akala mo nakalaya ka na, pero paulit-ulit lang ang paghihirap ng lahat. Dahil lang sa mga taong walang paninindigan. Pero nung isang araw, tumahimik at pakuha na ni ate yung gusto niya. Biglang nawala si ate. Nag-iwan lang siya ng sulat, tas nawala na siya. Parang bula. Kamusta ng kapatid mo? Nagpakita na ba siya ulit? Magdadalawang buwan na nga eh, wala pa rin. Siguro ako nag-irap ka. Meron ko pinag-aaral niya kasi alam mo yun, pero kahit paano manilingit pa rin ako ng business mo. Ang regalo sa nangyari sa akin. Buti nga kahit pa paano, napaayos na rin doon sa trabaho niya eh. Oo, madami na papasalamat sa kapatid mo. Dahil sa pag-bunyag niya sa kasamaan ng kumpanya na yun, nagkaroon ng kalayaan sa ang mga trabahador sa kalupitan. Babalikin mo ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Tiwala siya. 2 taon na rin. Hirap ko na.